Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, sibak na, nako, palasyo gulat sa pangyayaring ito. Ako, ano kayang pangyayaring ito mga kababayan? Yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Saan mga kababayan, bago po natin simulan yung ating main video mga kababayan, bago po natin bigyan ng reaksyon, ito pasadahan po muna natin ang dalawang balitang ito na kung saan, no, ito po ay patungkol kay Senate President Tito Soto III, the third ba? Senate President Tito Soto, no? At ito pong Chinese ambassador, no, na bumisita sa isang tulay dito po sa ating bansa. Aba, wag na po natin patagalin mga kababayan. Ito, simulan po natin dito kay Soto. Sabi po kasi dito sa Ang Balita ngayon mga kababayan, Tito Soto nais ipapersona non grata si Deputy Spokes Gowi, no? Ito ay matapos mag-post umano sa social media si Deputy Spokes Gowi ng pahayag na itinuturing ng ilang mambabatas na pagbabanta laban sa 15 senadora na pumirma sa isang resolusyong kumukundina sa umano'y pakikialam ng Chinese Embassy sa mga usaping panloob ng bansa. Aray ko po. Patindi ng patindi, mga kababayan. Patindi ng patindi po ang bangayan ng China at Pilipinas mismo sa loob ng ating bansa. Ano ba ito? Ano bang magiging implication nito, no? Sa palagay ko, mga kababayan, no? Kasi kung doon nga na malayo yung West Philippine Sea, no, na pinag-aawayan, talagang intense, no? Ngayon mga kababayan, dito na mismo sa kalupaan natin, wala na sa karagatan, no? Yung pag-aaway ng dalawang bansa, 'di ba? Which is not good. Sabi nga, which is not good for the country, no? Bakit po nasabi 'yon mga kababayan? Kasi ganito po mga kareview natin, no? Kung doon nga, nandun pa sa West Philippine Sea, wala nang pumapasok ng mga investors dito sa atin, no? Paano pa kaya kung dito na talaga sa kalupaan na mga kababayan at mga opisyal ng gobyerno at opisyal ng ating gobyerno at opisyal ng gobyerno ng China ang nagbabangayan, no? Naiisip niyo ba yung naiisip ko mga kababayan pag talagang tumindi ang awayang ito? Kasi ako, mahilig po akong manood ng mga ganitong pelikula, no? Pag nangyari po yung napapanood ko, aba, kawawa po tayong mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Breaking news, sabi po dito breaking news, Tito Soto, nais ipa-persona ng grata si Deputy Spokesperson Gowi. Pinag-aaralan umano ni Senate President Vicente Soto III kung maaari bang ideklarang persona non grata si Gowi, Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy in Manila. Pero, ipa-deport nyo na lang, di ba? Ipauwiin nyo na lang sa kanila. Kasi persona non grata na siya sa Pilipinas, di ba? Papalitan na yan. Papalitan niya ng iba. Kung ayaw talaga ng Pilipinas, di ba? Pero sabi nga, nabasa ko nga yung post ni Senator Robin Padilla, no? Regarding dito po sa mga nangyayaring ito. So, sabi doon parang ganito yung context pag binastos ka, 'di ba? Hindi gaganti ka rin na bastusin sila, 'di ba? Pero sabi niya wag pairalin ang yabang, 'di ba? Wag pairalin po ang yabang. Anyway,
O sa ibang balita naman, kaugnay po sa balitang ito mga kaubayan. O ito naman ha. Chinese ambassador mga kaubayan. Chinese, excuse me po. Na ano tayo? Okay. Sabi naman po dito sa balita mga kaubayan, Chinese ambassador bumisita sa Bukana Bridge. Ito po yung diba, ito po yung sinasabi ni President Bongbong Marcos na legacy daw niya. Bakit nga ba bumisita? Bakit bumisita itong Chinese ambassador diyan po sa Bukana Bridge? Personal na binisita ni Jing Wan, Chinese ambassador sa Pilipinas, ang Bukana Bridge nitong Martes kahapon po yan mga kaubayan. No? Bakit daw? Teka lang. Ito. Ang tulay ay nagkakahalaga ng 3.126 billion ay China-funded. Ayan pala. China-funded project at bahagi ng Davao City Coastal Road na may kabuuang habang 16.8 kilometer. Aba, mahaba ito ha. Layunin ng proyekto na pagaanin ang trapiko, pabilisin ang biyahe at palakasin ang konektibidad sa Davao City bilang suporta sa kalakalan at lokal na ekonomiya. Ayan, napalapakan natin. Biruin mo mga kaubayan, no? Inaaway niyo yung China, sila pala ang sila pala ang nagpondo nitong Bukana Bridge na ito mga kaubayan, no? What I'm trying to point out, mga kaubayan, hindi ba tayo nahihiya? No? Imbis na makipagkaibigan, no, eto, nakikipag-away tayo sa kanila. Diba? Hindi naman siguro kawalan, no, sa ating mga Pilipino kung tayo po ay makikipagkaibigan sa kanila at gawin yung ginawa ni former President Duterte, no, na makipag-usap sa kanila. Di ba? Para naman malayang makapangisda ang ating mga kaubayan. Isipin nyo napanood ko ito sa sa isang balita noon pa. Yung mga mangingisda, di ba, ini-interview sila. Sinasabi nila na, sa panahon po ni former President Duterte, malaya po silang nakakapangisda doon sa kanilang mga pinangingisdaan. Pero nang pumasok po ang administrasyong ito, hindi na po sila. No? So, ibig sabihin lang nito, communication mga kaubayan. No? Kasi sa panahon ngayon, no, ang best arm, no, ng isang community, ng isang bansa, ng isang organisasyon sa lahat ng anumang kinahaharap nito ay communication, no? Kung noong nakaraang mga panahon, itak, baril, no? At gurguran ang solusyon, para masolusyonan ang isang problema, diba? Ngayon hindi na po ganoon The more information you gather, the more chances you win, mga kaubayan. Diba? Wala tayong magagawa kasi iba kasi yung ano nila matatapang ang ngayon matatapang. Sabi nga nila, di ba, matatapang. Okay? Matatapang kayo. Sila mismo nagsasabi, dapat daw maging matapang sa dito po sa West Philippine Sea, pagdating sa China, dapat maging matapang tayo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Pero ako talaga, kung ako lang, nahihiya ako sa China mga kaubayan. Bakit? Biruin mo. Tumutulong sila sa atin sa mga infrastructure. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na pabayaan na natin yung andoon. Kaya nga sabi ko, no, pag-usapan, communication. Marami rin nagsasabing mga senador niya, hindi kailangan ng ang tawag dito, puro tapang, no? Kailangan
utak din, no? Utak din minsan. Alright? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, eto mga kababayan, sabi po dito, grabe, matindi dito. Gulo sa Palasyo Bistado. Aba, Marcos walang kawala, patalsikin sa pwesto. Ito, pakinggan po natin, Sarbanat by Pasok. Marcos desperado, ayaw tanggapin ang impeachment complaint. Nako po mga kababayan, na yan po ang nangyayari ngayon. Nako. At ang mamamayang Pilipino ay nagagalit. Bakit gayon? Kalayaan naman po ng bawat Pilipino ang kunin o gawin ng resort na ito na kung saan ay ito po ay legal process na binigay po sa ating mamamayan kung meron pong reklamo at kung meron ng dissatisfaction na nagaganap sa ating presidente. Nako. Yan po ay protektado ng ating saligang batas. Ibig sabihin mga kababayan, yan po ay ating karapatan. Hindi po yan pribilehiyo ha, karapatan po yan. Ang pribilehiyo yung pwede kang i-deny o pwede kang hindi tanggapin, pero ang karapatan, karapatan mo. Naku po. Yung mga bayot nga, nakikipaglaban dahil may karapatan sila eh. Daw, sabi nila. Bakit ito? Sa ating constitution. And yet, ayaw ninyong dinggin. Ako po, hindi maganda ito. Banat Bay! Banat Bay, sandali lang. Anong sinasabi mo si Marcos na may kasalanan? May kasalanan. Fake news ko pala eh. Ba't ganun? Sinasabi mo? Alam nyo, ganito lang kasimple yan eh. Kahit i-deny pa nila ng i-deny, ang lahat ng hakbang ng Kamara, lalong-lalo na yung leadership, yan po ay kontrolado ng presidente. Hindi lamang po yan ngayong panahon na ito. As a matter of fact, even the previous administration, lagi nga tinatanong eh. Ito di ba? Noon na nagkaroon ng issue ng impeachment ni Leni Robredo. Di ba? Anong sabi ng Pangulong Duterte? Sinabi niya ba na katulad ng style ni Marcos na ayaw ko yan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ako dyan. Kano yan? Independent ang Kamara. Di ba yan ang palusot ni BBM noon? Di ba? Yan yung sabi niya, it's a process. Gumagano'n siya para sira ulo. Di ba? Gumagano'n si Marcos noon eh. Nung kay Pangulong Duterte, sabi niya, guys, stop it. Guys, stop it. Why President Rodrigo Duterte would say that? Kung ang impeachment naman ay nasa kapangyarihan lang naman po ng Kamara. Somehow, meron po talagang say ang presidente. Huwag tayong maglokohan. Hindi uusad. Kaya nga noon, ang daming gusto mag-complain, di ba? Magka-impeachment complaint kay Leni Robredo. Nung sinabi ni Pangulong Duterte, stop it! Hindi na umusad. Wala na nagpasa. Wala na. Bakit? Kasi nga, alam naman natin yan, even if i-deny pa ng paulit-ulit at sabihin, independent ang Kamara, hindi naman ganyan-ganyan, mga ulul. Paniwalain ninyo lelong yung panot. Ha? Kami yung mga Pilipino, di nyo na maloloko sa ganyan. Ang galaw ng Kamara ay diktaho yan ng presidente. Palagyan, hindi lamang po yan ngayon, sa kasaysayan na ho natin yan. Bakit? Kasi alam natin, ang budget ang nanggagaling yan sa executive branch. So ibig sabihin yan, kontrolado yan. Ibig sabihin, kung ayaw talaga ng presidente, malabong pumasayan sa Kamara. Yan ang tagi nyo tatandaan. Kasi nga, again, ulitin natin, hindi po ako nagsabi nito, mismong kaalyado nila. Bumaha ng pera nung panahon ng impeachment ni VP Sara Duterte. Bumaha ng pera sa Kamara. Nagkasuhulan. Saan ang galing yung pera? Sige nga. Sino ba nangungulikta ng pera? Ang Kamara ba? Hindi. Saan ang galing ang pera? Nanggaling sa executive branch. So ibig sabihin, at ang nagsabi nung bumaha ang pera no, nagkabigayan, mismo mga congressman. Yung iba pa nga kayado pa nila. Di ba? Na talagang bumaha ng pera noon, nung panahon na i-impeach si VP Sara. Bakit ngayon tila matamlay? Sabi nga nito, sino man nagsabi ng matamlay yung impeachment? Basta may isang congressman na nagsabing mataas. I think is Abante ba yun? I think si Abante. Correct me if I'm wrong. Pero bakit niya sinabi yun? Malamang sa malamang, walang command galing sa taas. At walang perang bumabaha. Kaya mukhang malabo. Ano ibig sabihin? Anong implication nito? Again, sa hindi pagtanggap ng impeachment complaint ni Marcos, ibig sabihin, sinusuplak ng presidente yun. Hindi tayo binibigyan ng kalayaan ng presidente na dinggin ang impeachment
na sinasagmit ng taong bayan. Ha? Ito pa matindi. Isipin nyo na maigi-maigi to. Yung impeachment na una, na alam naman natin sablay, di umano, according to Erice, galing sa abogado ni First Lady Lisa Marcos. Tapos yung mag-endorse ay kaalyado nila. Halatang lokohan, halatang basura, pero tinanggap. Diyan pa lang mga kababayan, ito'y halatang halata na katarantaduhan itong ginagawa nila na pagkontrol sa impeachment. Mr. Marcos, bakit? Nanginginig ka na? Nangangatog ka na ba? At bakit ayaw mong tanggapin ang impeachment? Pero mamaya, meron ako ikikwento sa inyo. Ibabalita sa inyo. Chismis to. Chismis to. Pero actually, yung chismis na to, reliable. Kwento yan. Sana mag-subscribe muna kayo. Kasi 60% pa lang ang nagsusubscribe dito habang nanonood. So ano nangyari doon sa 40%? Regular viewers yun ha. Ibig sabihin ng regular viewers, talagang laging nanonood. At asahan nyo mga kababayan, marami tayong upload na video. Hindi lamang po dito. Huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe kayo doon sa Banat by 360. Marami kayong matututunan doon. Doon talaga nagre-research tayo doon. Talagang binibigyan natin ng oras yun para pag-aralan ng ating mga itinuturo doon, ng ating mga kinikwento doon, ng ating mga sinasabi doon. Sa Banat by 360 YouTube channel. Sana mag-subscribe din po kayo doon. Napaka-importante po niyan. Kung gusto nyo maging successful sa buhay at matuto sa pagkakamali ng mga tao at pagkakamali ko, doon kayo. Kasi i-share ko lahat doon. Sa Banat by 360. Okay? O anyway, ituloy na natin ito. Bakit mo ba nasabing hindi tinanggap? Di ba alam naman po natin na inulat natin kahapon at nireaksyonan natin na dinala ho yung impeachment and yet di tinanggap. Di ba? At ito, panoorin nyo itong video na kung saan ay in-interview si Mike Defensor. Pag-uusapan pa namin bukas, maraming mga legal options tungkol dito. Pero again, nung kasing marami ng kaso dito sa Supreme Court, nandyan yung Gutierrez case, nandyan yung Francisco case, tapos ito nga recently, dun sa impeachment ni Vice President Inday Sara. So ito yung mga batayan na nagkaroon na ng paglilinaw ng Korte Suprema na ang sinasabi nga, hindi lang to legal, hindi lang to political, pero more importantly, constitutional to. May mga dapat tayong sunding alituntunin o yung sinasabi ng Constitution, and one of which is, kailangan tanggapin ng Secretary General, i-refer niya sa Speaker, at yung Speaker naman may 10 araw para i-refer sa plenaryo, at yung plenaryo naman may 3 araw para i-refer sa Justice Committee. So batay dito sa mga binanggit ko, pag-uusapan namin kung ano yung aksyon na gagawin namin siguro next week, no, o sa darating na mga araw mula bukas. Based on experience, Mike, pwede pa kayo makahabol, di ba? Hindi ko sigurado kasi ang nangyari, Jovi, kagabi, pinag-uusapan nga na pwede naman ng Thursday or Friday or Monday filing. Pero napagkaisaan namin, sabi nila kasi wala daw pasok ng Friday. Sabi ko hindi naman pwede yan kasi siyempre, di ba, government office may pasok naman. Pero anyway, sige, sabi ko, sige, Thursday na rin, pwede naman, walang problema. Ang magiging mabigat dito, Jovi, yung pag hindi nila tinanggap yung aming impeachment case, lumalabas na yung unang impeachment case na maraming nagdududa, sinasabi nga, peke yun at hindi totoo, yan yung nagiging problema. Do they now say that the other impeachment cases, kasi sabi ng Constitution, 10 session days. So ang first session day is Monday. Pero paano kung tinanggap nila kaagad dito at ni-refer nila sa Committee on Justice, let's say on Monday or Tuesday, at yung sa amin ay hindi mai-refer, lumalabas na ang first impeachment case ay yung i-final na maraming pagdududa mga tao. Yun yung naging problema at yun din ang problema. Sinabi naman ng Korte Suprema yun na hindi pwedeng basta politika lang, wag natin babuyin yung proseso na sa Ligang Batas. Ito importante. Meron pong mga precedents na nangyari na ganyan, pero tinanggap kahit wala yung head. Tandaan nyo ito. So yan mga kababayan, talagang lahat ay gagawin ng administrasyong ito, just to prevent yung impeachment against sa kanila. Kahit sila mismo ang mag-file ng impeachment, ng fake impeachment against themselves, So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.